Wala nang kailangang guluhin dahil matagal nang magulo ang impeachment trial. Yan po ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Yusek Claire Castro tungkol nga dyan sa paglilitis. Pero ang Palace Press Officer, agad naman niyang sinagot at tila lalo pang inasar at animoy ginaya si VP Sara. Narito po ang report ni Bril Montalvo. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang paksili or paksilika. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman. Ito ang bahagi ng media briefing ni Palace Press Officer Claire Castro kanina nang matanong sa epekto ng Pax Silica Industrial Hub sa mga magsasaka sa Tarlac. Pero teka, bakit parang pamilyar? Paksili or paksilika. Ano na? Paksilica. Yung Paxilica. Paksilica. Hindi na bago ang ganitong mga palitan na patutsada sa pagitan ng BC at ni Yusek Castro. Sa bagong pahayag ni VP Sara, binira niya si Castro. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Sinabi yan ni VP Sara sa pagdalo niya sa Thanksgiving Mass sa San Pedro Church sa Davao City. Kasunod ito ng selebrasyon ng Kadayawan Festival sa lungsod. Pero matapos ang misa, humarap ang bise sa media at isa-isang sinagot ang mga isyong binabato sa kanya. Una na rito ang tungkol sa nagaganap na impeachment trial sa Senado. Partikular na sinagot ng bise ang pahayag ni Yusek Castro na diversionary tactic o panlilihis lang na atensyon sa kanyang paglilitis ang lumulutang na balitang na aresto na si Senator Bato de la Rosa. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Gayunman, masaya pa rin naman daw ang bise sa naging takbo ng kanyang impeachment trial. Nagpapasalamat daw siya sa mga abogadong masigasig at passionate na depensahan siya. Sa kabila nito, hindi raw nagpapakampante si VP Sara lalo na sa mga umuugong daw na kasong posibleng isampa sa kanya. Nadunggan na mo na nga dunay giandam na mga pag-file og kaso and dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan na gi-file nila og kaso sa as I said mga tao nga dili musunod kay BBM. Samantala, binueltahan din ng BC si Defense Secretary Gibo Teodoro sa hamon nitong resignation sa mga opisyal ng gobyerno na umano'y pro-China. Sagot na hamon sa kanya ng BC, Pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng ganun na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. At syempre, suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan eh. May paliwanag din ang bise sa pagbisita niya kamakailan kina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na parehong nakakulong sa New Quezon City Jail. Kaibigan daw kasi niya ang mga ito at nagpapakita lang siya ng simpatiya. Pero giit ng bise, may pattern o tila inisa-isa ng administrasyong ipakulong ang mga kalaban nito sa politika. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon ng politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinetreten. Wala pang bagong pahayag ang Malacanang kaugnay ng mga bagong banat ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5,
Mindanao. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.